Hello mga ka-DIY, isang pinagpalang araw o gabi sa ating lahat mga ka-DIY. For today's video, ipapasilip ko po sa inyo ito mga ka-DIY ang ginagawa po namin dito. Nagawa po kami dito mga ka-DIY ng renovation sa kanilang kusina. Magawa kami dito ng atop roofing. Yan, roofing yung gagawin natin dito mga ka-DIY. Kahapon, na-layout na po namin ito mga ka-DIY at na-framing na rin. Ngunit hindi kami nakapag-video kasi mahirap mag-video habang nagtatrabaho. Wala tayong masyadong paglagyan ng cellphone natin. Wala tayong stand na maayos kaya para sa safety din ng ating cellphone, hindi tayo masyadong makapag-video. Kung kailan lang kami comfortable mag-video mga ka-DIY, tsaka na lang kami mag-video. Ayan. Nagawa na po pala natin itong framing kahapon mga ka-DIY. At dito sinusukatan ko na po yung mga kailangan nating putulin para sa paglagyan natin ng bubong. At mai-share ko din sa inyo mga ka-DIY, sa mga mahilig mag-DIY, pagkatapos nyong sukatin, lagyan nyo ng marking para kapag mag-install kayo ay diretso na, kasi mayroon na kayong palatandaan na itong sukat na ito na pinutol mo ay dyan siya pupwesto. Isang simple tips lang yan mga ka-DIY, pero napakalaking tulong yan mga ka-DIY. At ito pa mga ka-DIY, isang tips pa ibigay ko sa inyo. Kapag magputol po tayo mga ka-DIY, kung saan yung kailangan natin, yung gagamitin natin, ay isisave po natin ang line. Huwag nating i-cut kasama ang line mga ka-DIY para pag install natin ay wala po siya talagang awang. So ito na mga ka-DIY, natapos na po nating i-cut. Ngayon iakyat naman natin sa taas para makapag-welding na po tayo. Dalawa lang po kaming gumagawa dito mga ka-DIY kasi si Sunnyboy po ay umuwi muna sa probinsya nila. Kami lang dalawa dito ni Charico naggawa dito. Kawawa itong batang to kasi meron po kasi siyang sugat sa kanyang tuhod. Nahihirapan siyang hirapan siyang maglakad. Hindi siya makalakad ng maayos. Pero kaya pa niyang umakyat dito mga ka-DIY. Iba talaga itong batang to. Mahilig mang-akyat. Mahilig itong mang-akyat. Ayan o. Ayan o. Malakas pang mag-akyat yan. Pero kapag naglalakad yan ano talaga? Ano bang tawag nito? Papilay-pilay talaga yan. Sabi nga niya, kapag may chicks daw, sana ay maayos yung paglalakad niya, pero kapag wala daw chicks, ganyan, para siyang pilay. Pa-impress kasi sa chicks ito mga ka-DIY mga kasi ito, mga bagito. Ayan, mga bagito pa ito mga ka-DIY. Dito sa construction, nag-training. Ito lang yung kanilang nakahiligan mga ka-DIY. Dito sila masaya. Ako, naging masaya din naman ako dito. Kaso lang, ay hindi ko naman profession ito. Kasi nagdi-DIY lang po tayo mga ka-DIY. Okay? Yun lang. Pwede ko namang hindi gawin ito mga ka-DIY kasi nakakapagod kaya gawin ito mga ka-DIY. Pero nakahiligan ko talagang gumagawa nito mga ka-DIY. Ewan ko. Ako kasi mga ka-DIY, kapag mayroon ako nakitang gumagawa na parang ayaw ko yung ginagawa niya, kaya pinagsikapan ko po yung matutunan paano gawin. Kasi kasi ako mga ka-DIY, gusto ko talaga yung pulidong gawa. Ayan, yun po ang gusto ko mga ka-DIY. Kasi maawa tayo sa may-ari, ang mahal ng materialis. At ang mahal na din ng labor mga ka-DIY. Hindi lang ang materialis. Tapos yung ginagawa, hindi naman lahat, hindi ko naman nila lahat.
Marami kasing iba na tumatanggap ng pakyawan, ngunit yung paggawa nila ay talagang pakyawan. So, hindi ka na satisfied sa output, mga ka-DIY. Kaya ako, nagpupursige talaga akong mag-DIY. Isa yan sa mga rason. At ang pinaka-main reason, mga ka-DIY, syempre, nagbablog na tayo. Okay, so yun mga ka-DIY. Pero noon, hindi pa ako nagbablog, ay gumagawa na talaga ako ng mga ganitong gawain, mga ka-DIY. Lalo na noong nag-decide na po kaming magpa-construct ng bahay. Ang dami kayang gagawin, mga ka-DIY, kapag magpapa-construct tayo ng bahay. Kailangan mo ng maraming tao para gumagawa sa mga mabibigat na gawain. Kaya nagawa naming tumulong. At sanay kami sa mga gawain na mga ka-DIY, mga mabibigat na gawain. Kayang-kaya yan ni DIY Daddies Nyo, mga ka-DIY. Strong po tayo, mga ka-DIY, strong. Ayan, hindi lang tayo nagbe-base sa pagiging strong. Kailangan din nating alamin yung mga bagay-bagay na hindi naman lahat ay kailangan ay palakasan. Mas lalong kailangan ang diskarte at talino, mga ka-DIY. Kagaya nito sa pagwi-welding. Ang hirap nitong pag-aralan, mga ka-DIY. Pero kapag ginagawa mo ito, hindi naman palagi, ngunit madalas, ay matutunan mo rin. Ito pong tubular, mga ka-DIY, ay manipis po ito. Kaya kailangan mong aralin yung welding machine kung ilang amperes ang isisit mo dito at kung anong welding rod ang gagamitin mo dito para hindi po ito mabutas. Pero tayo, mga ka-DIY, kasi hindi naman tayo madalas nagwi-welding, hindi talaga natin maiwasan yung mabutas po natin ang tubular. Pero huwag kayong mag-alala, okay lang din naman yan. Ang importante, mga ka-DIY, ay yung wini-welding natin ay dumidikit talaga. Ayan. At ito, mga ka-DIY, tingnan nyo. Ayan. Ito po yung output ni DIY Daddies nyo. Ayan. Naka-full weld na po lahat ito, mga ka-DIY. Ready na to para sa pagpipintura dito. At pagkatapos naming mag-welding ay nagawa kami ng buhos dito, mga ka-DIY, para sa wall flashing. At ito rin, mga ka-DIY, nagawa na ng mga kasin ko itong concrete gutter na ito. Pinaka-concrete na talagang gutter dito, mga ka-DIY, para matibay na po. Ay hindi na kailangang palit ka ng palit kapag mabubulok. Ayan, kasi hindi na po yan mabulok. Ay, mabulok pala, pero matagal pa. Okay? Ang tagal ng mabulok niyan, mga ka-DIY. So ayan, mga ka-DIY, no? Pinatulong na talaga ako dito ng tito ko. Kasi tito ko din po ang may-ari nito, mga ka-DIY. Kapatid po siya nung dini-DIY-yan din natin ng tiles installation at in-installan natin ng hamba at saka pinto doon sa kabilang bahay din yun. Ayan, magkapatid po sila. Ito po yung mga natapos na nila dito. Kaso, meron na kasing borders ito, mga ka-DIY. Kaya, kailangan na talagang madaliin kasi nahihiya na po sila sa borders dito na ang ingay, tapos malikabok. Pero alam naman ng borders, mga ka-DIY, na kailangan pa talagang i-renovate ito. At okay lang din naman sa kanila. Okay? So kinabukasan, mga ka-DIY, ito na, tatanggalin na po natin itong mga purmas sa ginawa nating buhos. Ayan, kasi ay ipa-plaster natin ito para po magiging pantay ang size nito at gawin nating matuwid sa pamamagitan ng hulog o di kaya'y sa bar level. Ayan. Kailangan talagang matuwid, mga ka-DIY, kasi baka merong magpunta dito na marunong din at magkaroon sila ng eyesight na hindi maganda kasi pangit namang gawa ito. Kaninong gawa ito? Okay? So, masisira yung pangalan nating DIY Daddies. Yan. Okay? Pero kapag maganda yung gawa natin dito, pag merong pumunta dito na marunong din, makita niya na, aba,
Ang gandang gawa nito ha. Kaninong gawa ito? Oh, di ba? Merong makapagsabi na gawang DIY daddies 'yan. Oh, baka sakaling magkaroon tayo ng maraming project niyan, mga ka-DIY, oh, di ba? So, hindi lang tayo nag-enjoy dito. Magkaroon pa tayo ng customer niyan. Kapag nagkataon ay maraming project na papasok diyan, mga ka-DIY, di ba? Nako, magiging busy tayo diyan. Mahirap ng mga gawain nito, mga ka-DIY, kaya sa tingin ko ay yung mga skills ko po na meron ako mga ka-DIY ay hanggang pagdi-DIY lang talaga, ay hanggang sa amin lang. Kasi mga ka-DIY, hindi biro ang mga gawain sa construction. Talagang mahirap, lalo na kapag baguhan ka lang dito. Nako, ang hirap talaga mga ka-DIY. Pero kapag nag-enjoy ka na, parang wala na rin. Hindi mo na naramdaman yung init ng araw. At minsan nga, hindi mo na naramdaman yung gutom eh. Kasi naaaliw ka na po sa ginagawa mo. So, ito na mga ka-DIY, no? Pinapapinturahan ko na po ito ng aking kasi na si Charico. Siya po ang naka-assign dito para magpintura nito. Red lead po ang ginamit namin dito mga ka-DIY. Kailangan nating lagyan ng pintura, lalo na yung mga winildingan. Kasi galvanized po ito mga ka-DIY. Kahit na hindi po ito mapintahan yung galvanized, ay matagal po itong kalawangin. At kapag hindi nga ito na tatamaan ng ulan, ay talaga namang hindi talaga ito kalawangin. So ang importante lang po na lagyan talaga ng pintura mga ka-DIY dito ay ang mga pinag-weldingan lang po natin. Ayan. Pero marami naman itong pintura, kaya pipinturahan na natin lahat para uniform din naman. At habang nagpipintura dito ang kasin ko mga ka-DIY, ako naman po sa baba ay piniprepare ko po ang fascia board. Gusto po ng tito ko na matibay yung fascia board na gagamitin dito, kaya tabla po na mahogani ang binili ko. At pipinturahan lang namin ng puti. Kasi puti po yung mga nauna dito na fascia board mga ka-DIY, para magiging uniform lang po. Kaya pipinturahan namin ng puti. So ito na po mga ka-DIY, natapos na po namin. Meron na tayong fascia board. Ayan. Abangan nyo po mga ka-DIY, kasi ito po ang next vlog natin. Itong pag-install ng fascia board. Okay? Maraming salamat po mga ka-DIY. Hanggang dito na lang po ang ating video. Ay maraming salamat talaga sa inyong walang sawang pag-support mga ka-DIY sa ating munting channel. Ayan, dito mga ka-DIY ay marami po tayong matutunan. I-share po natin dito ang ating mga nalalaman. Sisikapin ko pong ma-share talaga sa inyo yung mga ginagawa ko. Kaso mga ka-DIY ay wala kasi tayong videographer, no? Kaya kung anong anggulo lang ng camera ang pwede nating kuhanan, yun lang muna mga ka-DIY. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga ka-DIY. Paalam!